Hi, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon yung tungkol sa question ng isang subscriber natin na kapag nagsarado ba yung small business, may makukuha ang mga empleyado. Bago natin pag-usapan yan, shoutout muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga subscribers natin and followers natin sa ating FB page na ATTY Alvin. Ngayon kung ikaw hindi ka pa nakasubscribe, and subscribe to my YouTube channel and follow me dito sa aking Facebook. Alright, pagdating sa pagsasara ng business, no, closure, ang ating basis lagi dyan ay yung ating Article 298 ng Labor Code. Closure or cessation of business. Ano ba sinasabi sa Article 298? Sinasabi dyan na the employer may terminate the employee due to closure of business or cessation of business. Ngayon, may separation pay kung hindi due to severe financial losses ang dahilan ng closure. Kasi nga, magsasara ng negosyo, depende kung ano ang rason. Kung ang rason sa pagsasara ng negosyo ay matinding pagkalugi, then walang separation pay yan. Base sa kaso ng North Davao Mining versus NLRC tsaka Reyes versus NLRC. Ang pinaka ginagamit na phrase ng Supreme Court yan, you cannot extract blood from a dry stone. Ngayon, kung ang dahilan naman ng pagsasara ay hindi dahil sa severe financial losses, kundi gusto lang talagang isarado, no, wala namang bad news financially speaking, feel lang ng may-ari na isarado na, then entitled sa separation pay ang empleyado. Does it make any difference kung ang pagsasara ay involve ang small business o big business? Walang dinidistinguish ang labor code sa size ng business na nagsasara. Basta merong employer-employee relationship, kung empleyado ka, governed kayo ng labor code, then pag nagsara yan at hindi naman due to severe financial losses, entitled sa separation pay. Pero kung severe financial losses ang dahilan, walang separation pay. Ayon sa Supreme Court sa mga kasong binanggit ko na, no? So again, itong mga small and medium, even yung mga micro, yung mas maliit pa sa small na mga businesses, ito actually yung mga nag-i-employ ng halos napakaraming mga kababayan natin, no? Kasi ilan lang naman ito mga big businesses talaga. Kung mabibilang mo yan, yan ang makikita mo sa TV, yan ang makikita mo sa inyong mga pinapanood dyan sa Facebook na mamaya sisingit sa inyong pinapanood na nag-ads, no? Yan ang mga malalaking business. All the rest na hindi afford yung mga advertisement na yan, online, television, etc. Ito yung mga small micro businesses, mga medium even. Maliliit lang yan, no? Na halos surviving. Now, when it comes to these small businesses, so sana nga itong mga ito makasurvive, no? I'm all for
providing yung appropriate wage pay sa ating mga kababayan, no? Pero alam mo naman, hindi lang lagi one side of the coin itong istorya ng buhay natin, economically speaking. Kasi syempre pag namatay naman yung employer, you are actually killing the goose that lays the golden eggs, diba? Ibig sabihin. So itong mga panukala na malasa na batas, no, na nagbibigay ng napakalaking mga minimum additional wage per day na parang unrealistic, na kung titingnan natin, sana they do that with good research, no? Hindi lang dahil sa nagagamit sa politika kasi malapit ng eleksyon para makakuha ng boto and all that, no? I hope hindi ganon. Kasi kung titingnan mo, napakaraming small and micro businesses na halos surviving, and kung titingnan mo dyan, more than 50% ng mga kababayan natin ay employed sa small and micro and even to medium businesses na yan, na konting pitik lang sa financial problem ng mga yan, titiklop sila. So magtulungan tayo. Of course, aside ng mga employer, itong mga empleyado, very valuable sa atin yan kasi as business owners, ito yung mga tumutulong sa atin para magpatakbo, magpalago nitong ating mga negosyo, kaya alagaan din natin sila. So with that, guys, if there's any question or clarification, hit me up in the comment box. And if you like this video, please share this with your friends, your colleagues, or any person you think may benefit from this information. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.